Filipino worship today. Wini-welcome ko kayo sa ating Filipino Hana Worship ngayon. Today's title is The Battle Belongs to the Lord. Ang pamagat ngayon ay Ang Laban ay sa Panginoon. This is not a title to make us feel better. At hindi ito isang pamagat upang tayo ay makaramdam ng mabuti. It's the origin of how God created us. Ngunit ito ang pinagmulan kung paano tayo ginawa ng Diyos. Why? Bakit? Because when we ask ourselves, what is life? Everyone has a different meaning into this question. Pagkat kung tinatanong natin ang ating mga sarili, ano ba ang buhay? Mayroong mga iba't ibang kahulugan para sa tanong ito. But for us who we are believers, what is life for us then? Ngunit para sa atin na mga mananampalataya, ano ba talaga ang buhay para sa atin? We are all men, right? Lahat tayo ay mga tao, di ba? In other words, we're human. Tayo ay mga tao. In the Hebrew word, man means sick. Kung titingnan natin sa salitang Hebrew, ang kahulugan ng tao ay may sakit, Weak. mahina, Frail, which means it's very can be broken easily. at parang napakadaling mabasag. This is the meaning of man in Hebrew. Ito ang kahulugan ng salitang tao sa Hebrew. But because man is sick, weak, and frail, man is actually not living, but it's dying. At dahil ang tao ay may sakit, mahina at madaling mabasag, ang tao ibig sabihin ay hindi buhay kundi ngayon ay namamatay. I think we see this every day, right? At nakikita natin ito sa araw-araw, di ba? Someone said there's a disease that all man is born with. At may isang nagsabi na ang tao ay sila ay pinanganak na mayroon na talagang sakit. That's death. At yun ay kamatayan. The moment we are born, death starts in us, right? Sa oras na tayo ay maipanganak, nangangahulugan din na ang kamatayan ay nag-umpisa na rin sa ating buhay. But how can you explain this with our common sense? Ngunit paano natin ito maipapaliwanag sa pamamagitan lamang ng ating pag-iisip? We cannot, right? Hindi natin ito kayang ipaliwanag. If we don't understand what is God's and what was God's original plan. Kung hindi natin maiintindihan kung ano ang orihinal na plano ng Diyos. God created us in His own image and blessed us. Tayo ay ginawa ng Diyos sa kanyang imahe at tayo ay pinagpala niya. With this image, we were blessed to worship God only. At sa imaheng ito, tayo ay biniyayaan niya na upang tayo ay makapagbigay ng pagsamba sa kanya lamang. And this gave us eternal life. At ito ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. But when sin came to men because of their disobedience, what happened? They have become ignorant of this image of God. Ngunit nang ang kasalanan ay pumasok sa tao dahil sa kanilang pagsuway, ang imaheng iyon ay nabasag. That's why worship is now changed to idols. Kaya ngayon ang pagsamba ay napupunta sa mga idolo. And if you don't worship God, there's no eternal life. At kung hindi mo sinasamba ang Diyos, walang buhay na pang walang hanggan. But God did not just leave us to die only. Ngunit hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay mamatay na lamang. He sent His only Son to do the work of Christ. Kanyang ipinadala ang kanyang tanging anak upang gawin ang gawain ng Kristo. In the book of Colossians says that Christ is the image of God. At sinasabi sa libro ng Kolosos na ang si Kristo ang imahe ng Diyos. What does that mean?
Ano ang ibig sabihin nito? That through Christ, man who is dying can now have eternal life. Ibig sabihin na dahil kay Kristo, ang tao na nasa kamatayan ay ngayon makakaroon na ng imahe ng Diyos. What do you think about this plan? Ano ang sa tingin nyo ang planong ito ng Diyos? You cannot understand it just by science. Hindi natin ito maintindihan kung titingnan lang natin ito sa pamamagitan ng siyensya. Faith must come into your life. Dapat magkaroon tayo ng pananampalataya. But faith is given by God, and that's we call grace. Ngunit ang pananampalatayang ito ay binibigay lamang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya. The only way to receive grace is to listen to the Word of God. At ang tanging paraan upang makatanggap tayo ng grasya ay ang mapakinggan ang salita ng Diyos. That's why worship is everything. Kaya't ang pagsamba ay ang lahat-lahat para sa atin. Putting my life into this gospel is everything. At ang aking paglagay ng aking buhay sa gospel na ito ang lahat-lahat para sa akin. That's why our life is a constant battle. Kaya't ang ating buhay ay patuloy na pakikipaglaban. But not only a physical battle, but a spiritual battle. Hindi lamang ang pisikal na pakikipaglaban, ngunit ang espiritual na pakikipaglaban. This is not my words, but in Ephesians 6:10 it says that we're not fighting against flesh and blood. Sinasabi sa Efeso 6:12 na hindi tayo nakikipaglaban sa dugo at laman, but against the powers of darkness. ngunit sa mga umiiral na kapangyarihan ng kadiliman. So let's think again. Kaya dapat nating pag-isipan ulit. What's ruling over Philippines? Ano ba ang tunay na ngayon namamahala sa Pilipinas? It looks like it's the bad leader, right? Kung titingnan natin, ito ay ang mga masasamang leader, di ba? But it is not that. Ngunit hindi yan ang totoo. Something behind that bad leader is ruling upon this destruction. Merong nasa likod ng mga leader na iyan na siyang tunay na namumuno at nagdudulot ngayon ng mga kapahamakan. That's why we should not hate people. Kaya hindi dapat tayo nagagalit sa tao. We need to discern that there's an invisible enemy behind that people. Ang dapat nating maintindihan ay mayroong kalaban na hindi natin nakikita na nasa likod ng mga taong ito. And today we see that David knew when he saw Goliath. At nakita natin ngayon na alam ni David ito nung nakita niya si Goliath. That's why we need to be always prepared. Kaya dapat tayo ay laging handa. How can you be always prepared? Paano ka ba laging magiging handa? There was a young kid that he got his first job for his first time in his life. Merong isang bata na siya ngayon ay nakapagtrabaho ng unang beses sa buong buhay niya. He was so excited to work. At siya ay punong-puno ng kasiyahan nung siya ay mag-uumpisa ng kanyang trabaho. And all his life, he could not wake in the morning. Pagkat sa buong buhay niya, hindi siya makagising sa umaga. Even though he put his alarm, he could not wake up in the morning. Kahit na siya ay mag-set ng kanyang alarm, hindi niya kayang gumising ng maaga. But he said that the moment he got his job, the alarm in the morning sounded like honey. Ngunit nung nagkaroon na siya ng trabaho, ang pakiramdam niya sa alarm ng kanyang cellphone ay parang honey na matamis. He woke up. He never wake up in his entire life. Hindi siya ganun na biglang nagigising agad kapag tumutunog ang alarm. Ngunit ngayon, bigla siyang gumigising. And he was amazed. At siya ay namangha. And he told me, why? I cannot wake up for worship, but I'm so awake for job, for work. At tinanong niya ako, bakit para sa pagsamba hindi ako makagising ng maaga, ngunit para sa trabahong ito, bakit kaya kong gumising ng ganun kaaga? I said, it is your heart. At sinabi ko sa kanya na ito ay dahil sa iyong puso. It is your desire. Ito ay dahil sa iyong kagustuhan.
and you are more sensitive to the physical things than the spiritual things. At ikaw ay mas sensitibo sa mga pisikal na bagay kaysa sa espiritual na bagay. We need to be really sensitive spiritually. Ngunit para sa atin, dapat tayong tunay na maging sensitibo sa ating espiritual na kalagayan. This means that we need to be spiritually awake. Ibig sabihin, tayo ay dapat maging espiritual na mga gising. Because how did Goliath arise? Pagkat kung titingnan natin, paano ba si Goliath ay lumabas? Because Goliath did not just appear out of sudden, right? Pagkat si Goliath ay hindi na lamang nagpakita ng bigla. He was deriving from Joshua chapter 11 verse 12. Ngunit siya ay nanggaling sa Hosea 11:12. God said to Joshua, get rid of the Canaanites. Sinabi ng Diyos kay Joshua na dapat patayin lahat ng mga taga-Kanaan. But they left few. Ngunit mayroon silang itinirang mga ilang tao. And that became the tribes of Gad. At yon ay naging tribo na tinatawag na Gad. And Goliath is from this tribe. At si Goliath ay nanggaling sa tribong iyon. What does that mean? Yan ang ibig sabihin. God said, get rid of all the Canaanites. Sinabi ng Diyos na dapat nilang alisin lahat ng mga taga-Kanaan. But we thought, let's just give mercy to these people because they're so small. Ngunit para sa atin, sinabi natin na dapat hayaan na lang natin ang ibang taong ito pagkat sila ay mahihina at maliliit lamang. Because God were not too strong in the Canaanites groups. Pagkat nung oras na yon, ang tribo ng Gad ay hindi sila malalakas na mga mangdidigma. But what happened? Ngunit ano ang nangyari? Became the Goliath that attacked Israel for 40 days. Ngunit sila ang pinanggalingan ni Goliath na siyang lumaban o umatake sa mga Israelita sa 40 araw. Sometimes we think, one time is okay. Minsan sasabihin natin na isang beses lang, okay na yan. Okay lang yan. God understands. At maiintindihan niya ng Diyos. God forgives. At mapapatawad yan ng Diyos. Yes, He's merciful. Tama yan, ang Diyos ay tunay na mapagpatawad. But what happens? Ngunit ano ang mangyayari? You become terrorized by the enemy. Ang mangyayari, ikaw ay tunay na aatakihin ng kalaban. And when you're terrorized by the enemies, you cannot think what God's plan is. At kung ikaw ay patuloy na aatikihin ng kalaban, hindi mo maiisip ang kagustuhan ng That's Diyos. why many Christians, believers, they make a decision that is not inside God's plan. Kaya maraming mga mananampalataya, mga Kristiyano, ang gumagawa ng plano na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Imagine if in this place fire is started. Kung iisipin natin, paano kung sa lugar na ito biglang magkaroon ng apoy? I trained for emergency fire when I was little. Nung ako ay maliit pa, nagkaroon ako ng pagsasanay kung paano ba ang gagawin kapag merong ganitong mga apoy, sunog. What do you think I'm gonna do? Ano sa tingin niyo ang gagawin ko? I will not run first. Okay? Hindi ako ang unang tatakbo. I will think about you first. Ang una kong iisipin ay ang aking mga kasama na nandito. Quickly help them to evacuate. Na sila ay tutulungan ko muna na sila ay makalabas. Because I was trained for this. Pagkat ako ay nagsinanay para dito. But someone who's not trained, never been through this evacuation training, you know what's gonna happen? Ngunit para sa isang tao na hindi nakapagsanay sa ganito, alam nyo ba kung ano ang mangyayari? They get shocked and they freeze. Sila ay bigla na lamang mabibigla at sila ay parang tuod na hindi makakagalaw. That's why people say fire does not kill the person. Pagkat kaya marami ang nagsasabi na hindi ang apoy ang nakakapatay sa tao. Is the time
that kills the person. Ngunit ang oras, yon ang nagiging dahilan ng kamatayan ng tao na nasa sunog. So you're terrorized, you cannot move because you don't know what's this fire. Never seen it, never been through it. Kaya't parang ikaw ay inaatake ng sunog na ito at hindi mo ito naranasan pa, kaya't wala kang magawa. Ikaw ay nabigla na lamang at hindi ka na makagalaw. This happens when we forget that our life is a spiritual battle. At ito ay nangyayari kung ating nakakalimutan na ang ating buhay ay espiritual na pakikipaglaban. Do you understand what I mean? Naiintindihan niyo ba ang You need gusto to kong sabihin? always be prepared. Dapat ikaw ay laging handa. No matter what happens, worship should be always your priority. Ano man ang mangyari, dapat ang pagsamba ang una mong prioridad. Why? Because you were meant to worship. You were created to be worshipers. Pagkat ikaw ay nilikha upang sumamba. And the only way to get out from whatever Satan has put as a frame is Him, only Christ. At ang tanging paraan upang makalabas sa ginagawang kaharapan ni Satanas para sa iyong buhay ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. So if we don't root ourselves in the gospel, what happens to our life? Kaya't kung ang ating buhay ay hindi nag-uugat sa gospel, ano ang mangyayari sa ating buhay? We cannot defeat Satan's schemes or plans. Hindi natin mapapaglabanan ang mga plano na inihanda ni Satanas. That's why we constantly emphasize the gospel only. Kaya ang lagi nating binabanggit ay ang tanging gospel. That's why it's not enough just to hear it once. Kaya hindi natin ito maiintindihan kung pakikinggan lamang natin ito ng isang beses. It must be deeply rooted in our life, the gospel. Ito ay tunay na dapat mag-ugat sa ating mga buhay. Also, there's a explanation about Satan's strategy in this way. At mayroon akong gustong ibahagi sa inyo na kung paano ginagawa ni Satanas ang kanyang mga estratehiya. There's a technique called bonsai, which is making this big tree small. Merong tinatawag na teknik na bonsai na paggawa ng maliit na tanim sa isang malaking tanim ay gagawing maliit. This tree meant to be big, At ang punong ito ay dapat siyang malaking puno. but for decoration purpose, they make it small. They make it grow small. Ngunit dahil sa kagustuhan ng mga tao na ito ay gamit pang dekorasyon, ito ay kanilang pinaliliit. And you know what they do? Alam niyo ba kung paano nila ito ginagawa? They're constantly cutting the roots of that tree. Ang ginagawa nila ay patuloy nilang pinuputol ang ugat ng punong iyon. But in crucial time, Ngunit sa mahalagang oras, because they let it grow in just soil in the beginning, kaya dahil ang punong iyan ay kanila lamang pinapalaki sa lupa sa umpisa. and when it's a little bit big that you want that size, you transfer it to a very small vessel. At ang punong iyan, kung ganong kalaki na ang gusto mong mangyari sa punong yan, ito ay iyong tatanggalin at ililipat sa mas maliit na lagayan. And you start to cut crucial root points. At ngayon ay inuumpisahan mo nang putulin ang mga importanteng ugat na dapat putulin So it stays at that size. upang ang punong iyan ay patuloy na maging ganyan lang kalaki. To the point that this tree thinks that this is its size. Hanggang sa ang punong yan ay isipin niya na hanggang ganyan lang siya kalaki. Same thing with Satan. Ganin din ang ginagawa ni Satan Satanas. said, hear the gospel. Yes. Sinasabi ni Satanas, okay, pakinggan mo ang gospel. Go to the church. Pumunta ka ng simbahan. Pray. Ikaw ay manalangin. Praise. Ikaw ay magbigay ng pagsamba. Do good things. Ikaw ay gumawa ng mabubuti. But Christ is not enough. Ngunit si Kristo ay hindi sapat para sa iyo. Only Christ is not enough. Ang tanging Kristo ay hindi sapat para sa iyo. Just be with this only. Ikaw ay manatili lamang diyan.
Satan's scheme. Ito ang mga pamamaraan ni Satanas. To the point that the believer thinks that he's not capable of nothing. Hanggang sa ang Kristiyano ay isipin niya na hindi niya kayang gawin ang kahit ano. It's very scary strategy, right? At ito ay nakakatakot na estratehiya. But in Philippines, Satan has been doing this for so long. Ngunit sa Pilipinas, ito ay ginagawa na ni Satanas sa napakahabang panahon. How? Paano? Talk about gospel, but they mix with religion. Pinag-uusapan nila ang gospel, ngunit ito ay hinahalo nila sa relihiyon. They talk about gospel and mix with traditional cultures. Pinag-uusapan nila ang gospel, ngunit ito ay hinahalo nila sa mga tradisyonal na nakagawian na. How can you grow? Paano ka ngayon tunay na lalaki? You cannot. Hindi You need ito to be mangyayari. soaked in the blood of Christ. Ikaw ay tunay na dapat na nakababad sa dugo ni Kristo. That's why if we don't root ourselves in the gospel, sooner or later, the Goliaths of the world will enslave you. Kaya't kung hindi tayo tunay na mag-ugat sa gospel, sa hindi magtatagal, tayo ay tunay na gagapiin ng mga gulayat sa nakapaligid sa atin. So if we don't change our standards Kung hindi natin babaguhin ang ating mga batayan and foundations, at ang ating mga pundasyon, what happens? ano ang mangyayari? You will always live defeated. Tayo ay patuloy na mamumuhay na mga talunan. One time, when I was in school, Noon nung ako ay nag-aaral pa, I used to be in a basketball team. ako ay kasali sa basketball team ng aming paaralan. And we will always lose. At lagi kaming natatalo. Always. Lagi. And one time, my dad called me. At isang araw ay tinawag ako ng aking ama. Why do you keep playing if you keep losing? Bakit ka ba laging patuloy na naglalaro kung patuloy lang din kayong natatalo? I was already sad that I lost. Ako ay malungkot na dahil kami ay natalo. But now my dad is saying, why you keep playing if you keep losing? Ngunit ngayon ako ay kinukutya ng aking ama. Bakit ba ako patuloy na naglalaro kung patuloy lang din kaming natatalo? What do you think I said? Ano sa tingin nyo ang aking naging sagot? It's because of my teammate. Sinabi ko na ito ay dahil sa aking mga kasamahan. Satan always wants you to not think about that you are not having gospel standards. Ang gusto ni Satanas para sa iyo ay hindi mo maisip na ikaw ay nasa batayan ng It's gospel. someone else's problems. At iisipin mo na ito ay problema ng ibang tao. It's the government problem. Ito ay problema ng gobyerno. It's the church problem. Ito ay problema ng simbahan. My family problem. Ito ay problema ng aking pamilya. They cannot see the real problem. Hindi natin makita ang tunay na problema. That's why I really thought that day, should I stop playing? Kaya napag-isipan ko, dapat ko na bang itigil ang paglalaro sa araw na yon? But I kept playing. Ngunit ako ay nagpatuloy pa rin sa paglalaro. But if you don't have the standard, if you don't change the standard, you'll be always defeated. Always defeated. Kung tunay na hindi mo babaguhin ang iyong batayan sa iyong buhay, ikaw ay tunay na patuloy na mamumuhay na talunan. That's why I don't know if you can understand this. Don't measure your life with if I'm okay or not okay. Kaya Don't measure like this. Kaya dapat wag nating, ang ating buhay ay hindi dapat natin sukatin kung ikaw ba ay okay o hindi okay. Because you would change every day. Then okay, good. Okay, not bad. Are you going to live walk of faith like this all your life? Pagka tayo sa araw-araw ay tayo ay nagbabago. Kaya kung ikaw ba ay okay ngayon, mabuti ba? At kung hindi ka okay, hindi mabuti. Kung ganito tayo mamumuhay ng ating buhay pananampalataya, ito ay magiging mahirap. Only Christ is your absolute standard.
Si Kristo lamang ang dapat na tunay na ating maging tanging batayan. Fourth, Sa pang-apat, we need to raise who? Our future generation. We call them remnants. Sa pang-apat, dapat natin tunay na itayo ang ating mga susunod na henerasyon. Tinatawag silang mga remnant o natitira. Don't think about, I just need to get well, only me. Huwag nating isipin na dapat ako lang ang mapabuti. I know that the Filipino culture and nature is to really have the good things for the children. Alam ko na para sa mga Pilipino, ang gusto nila ay tunay na maibigay ang mga mabubuting bagay para sa kanilang mga anak. Not in Philippines only, in Latin America, they have a law within the drug dealers. You know what is it? At kahit lang, hindi lamang sa Pilipinas, ngunit kahit sa Latin America, merong inuutos ang mga drug dealer. At alam nyo ba kung ano ito? Don't kill kids, don't kill women. Huwag niyong patayin ang mga bata at huwag niyong patayin ang mga babae. It's a law for Ito, them. ito ay batas para sa kanila. Maybe in Philippines also, right? Baka katulad din ito sa Pilipinas. But they're killing all the generations. Even though they don't touch kids, no women either. Ngunit pinapatay nila ang bawat henerasyon kahit hindi nila ginagalaw ang mga bata o ang mga babae. You cannot save your generations just saying, I'm not gonna kill them. Hindi natin maililigtas ang ating mga henerasyon kahit sabihin lamang natin na huwag natin silang patayin. Only the gospel can save your future generations. Tanging ang gospel lamang ang makasasalba sa ating mga susunod na henerasyon. Only if God take care of a generation, they can be saved. Sa pamamagitan lamang ng pag-iingat ng Diyos, ang ating susunod na henerasyon ay tunay na masasalba. We need to raise our future generation correctly. Dapat tunay natin silang maitayo ng tama. I truly believe that in Philippines, if their eyes open for this remnant movement, a lot of disasters and curses will stop. At ako'y tunay na naniniwala na kung tunay na magagawa ito sa Pilipinas, ang mga kasakuna ay tunay na matatapos sa Pilipinas. We need to strike the heart of the problem. Tunay nating dapat atakihin ang puso, pinanggagalingan ng problema. It's been so long in that country too. Ito ay napakatagal nang nangyayari sa Pilipinas. Many churches, many organizations, they're just covering it up with other things. Ang mga problema, ginagawa ng mga simbahan at mga organisasyon, ito lamang ay kanilang tinatakpan ng mga ibang bagay. How to defeat Goliath? Paano ba talaga tunay na talunin si Goliath? As I just told you, be rooted in the gospel. Kagaya ng sinabi ko kanina, dapat tayo ay mag-ugat sa gospel. Why? Bakit? Because Christ is the way to meet God. Pagkat si Kristo lamang ang tanging daan upang makatagpo ang Diyos. Christ gave us true life with His redemptive blood. At sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayo ay magkakaroon ng tunay na buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo. And Christ is true power that deliver us from the authority of Satan. At siya ang tanging tunay na kapangyarihan na tunay na nakaligtas sa atin sa kapangyarihan ni Satanas. That's why He's the true prophet for us. Kaya't siya ang tunay na propeta para sa atin. True priest for us. Siya ang tunay na pari para sa And atin. true king for us. At siya ang tunay na hari para sa atin. That's the meaning of Christ. Ito ang kahulugan ng salitang Kristo. We need this, not other gospel. Ito ang tangi nating kailangan, hindi ang mga ibang gospel. I don't know how many problems Philippines can have.
Hindi ko masasabi kung mga ilan pang problema magkakaroon ang Pilipinas. Thousands of problems. Mga libong mga problema. But there's one answer for thousands of problems. Ngunit tanging iisang sagot lamang ang tanging sagot para sa libu-libong mga problemang iyan. Believe it or not, is Christ. Kahit hindi nyo paliwalaan, tanging si Kristo ang sagot. Because He heals the fundamental problem of humanity. Pagkat siya lamang ang tunay na magpagbibigay ng kagalingan sa fundamental na problema ng sangkatauhan. That's why you should have the right prayer in the gospel. Kaya tunay na dapat kang mayroong tamang panalangin sa loob ng gospel. If we are not having the prayer in the gospel, you will just pray when circumstances happen. Kung wala tayong tunay na panalangin na nasa loob ng gospel, tayo ay manalalangin lamang kung mayroong mga nangyayari. So you just use prayer as lottery. Kaya't gagamitin mo lamang ang panalangin na parang tumataya ka sa loto. Some would think if I behave well, God would answer me better. Maraming mga nagsasabi na kung ako ay mas gagawa ng magiging mabuti, ako ay sasagutin ng Diyos. This is not prayer in the gospel. Ito ay hindi ang panalangin na nasa loob ng gospel. But it is deeply rooted in Christians. Ngunit ito na ang ngayon nakaugat sa maraming Kristiyano. That's why our greatest battle is spiritual battle. Kaya ang ating pinakadakilang pakikipaglaban ay ang espiritual na pakikipaglaban. Tomorrow and Tuesday is that battle. At sa Lunes at sa Martes, ito ang tinatawag natin ngayon na espiritual na pakikipaglaban. Some will come with an idea of really being blessed. Maraming mga pupunta na ang iisipin nila ay sila ay tunay na makakatanggap ng biyaya sa oras na yan. Will come with the hope that I will receive an answer from my future. At ang iba ay mag-iisip na ako ay sa araw na yan, ako ay makakatanggap ng sagot para sa aking hinaharap. And some will come because I follow my friend. At meron din na darating dahil ako ay sinundan ko lamang ang aking kaibigan. Because Filipinos will gather. Pagkat magtitipon-tipon ang mga Pilipino. I wish I could have a lot of Latinos community, right? So I can be part of it, right? Me too, right? I don't have friends here in this Tegu. Ako din ay kung isipin ko sana marami ding mga Latino ang magtitipon-tipon upang ako din ay makasali sa kanila. So this intensive training can be a time to meet up. Kaya may isip natin na ang training na gagawin natin ay parang oras upang magkita-kita. And ask the other Filipino brother, sister, hey, how's your life? How you living? What's your job, O kaya naman ay matanong natin ang bawat isa o ano ang buhay mo ngayon, anong trabaho mo ngayon, anong ginagawa mo ngayon. Of course, they're in the same place working. I know. Alam ko na kayo ay ngayon magkakasama na sa isang trabaho. But I want you to know one thing before you come and start this new journey in your life. Ngunit meron akong gustong sabihin sa inyo bago kayo pumunta dito at bago natin ito umpisahan ang paglalakbay na ito, bagong paglalakbay na ito para sa buhay mo. Intensive training means proclaiming this: the battle belongs to the Lord. Ang ibig sabihin ng gagawin nating pagsasanay ay pinuproklama mo na sa buhay mo na ang labanan ay tunay na nasa Diyos. Because it's a time to change roots. Pagkat ito ang oras upang tunay na mabago ang ating mga ugat. And you know how many things will happen during the trainings in your life. At sa buhay mo, hindi mo masasabi, ngunit maraming bagay ang mangyayari habang ikaw ay nagsasanay. But if you realize it's a spiritual battle, you'll have peace. Ngunit kung maiintindihan mo na ito ay spiritual na pakikipaglaban, ikaw ay tunay na magkakaroon ng kapayapaan. But if you think it's just, suddenly something happened, I need to solve it.
then it's just an event. Ngunit kung may mangyari at sasabihin mo na kailangan kong bigyan ng solusyon ang pangyayaring iyon, ito ay parang magiging normal na lamang na nangyayari na lagi sa buhay mo. That's why have this in your heart. Kaya ito ang dapat nating dalhin sa ating mga puso. Before even starts, I am proclaiming that the battle belongs to who? To the Lord. Kaya bago pa man tayo mag-umpisa, dapat na tunay ko nang ikumpisal ngayon pa lamang na ang labanang ito ay nasa Panginoon. And I hope that during that training, you find the true satisfaction in Christ alone. At dasal ko na tunay sa training na ito, ang tunay na mangyari sa iyo ay iyong makita ang Kristo lamang. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for the precious life who are willing to give everything for your glory. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay na tinawag mo, Panginoon, upang ibigay ang lahat-lahat para sa iyo lamang, Panginoon. For that reason, let us not live with our own strength and our own skills. At sa rasong iyan, huwag niyo pong hayaan na kami ay mamuhay na lamang sa pamamagitan ng mga rason na mayroon kami at sa pamamagitan ng aming mga kakayahan. Let us hold on to the covenant that the battle belongs to you. Ngunit tunay namin panghawakan ang tipan na ang labanang ito ay nasa sa iyo, Panginoon. Give us double grace of your portion. Tunay na biyayaan mo kami ng dalawang bahagi ng iyong grasya. Give us the power that comes from your throne At bigyan mo po kami ng kapangyarihan na nanggagaling sa iyong trono so we can be witnesses of yours. upang kami ay tunay na maging iyong mga saksi. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of Father God, by the indwelling, the guidance, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos who are putting their hearts and one opportunity for the last and eternal opportunity to change our roots, to really confess that only Christ is what we need to hold on. Be upon all of our remnants too, and all those who are scattered listening to this message, now and forever. Amen. Thank you very much. Thank you very much, Pastor.